Magandang araw po sa inyo, Miss Clar. Masugid na tagapakinig po ako ng mga channels ninyo. At tuwing nakakarinig ako ng mga tungkol sa aswangan, hindi ko mapigilan na balikan ng mga nangyari sa akin ilang taon na rin ang nakalipas sa probinsya namin. Ano ba naman kasi, nung umuwi yung pinsan kong galing Maynila, nag-uwi rin siya ng malaking gulo. At dahil dito napaisip talaga ako, ano ba talaga ang tunay na ugat ng pagiging isang halimaw? Dahil may mga kilala akong taon na kilos at ugaling halimaw. Pero meron din akong kilalang mga halimaw na daig pa ang mga tao sa kabaitan. Natutunan ko kasi na minsan, kahit gaano kasama ang ugali natin, may pagkakataon pa para magbago at tahakin ng tamang landas. Ako si Teban, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Hoy! Ano ba yan? Ba't hindi ka ba natingin? Masa? Ay, sorry na, Teban. Loko lang naman yun eh. Paulo? Ikaw ba yan? Oo, ako nga, Kuya Teban. Teka, ba't ganyan naman ang itsura mo dyan? Abay, parang gulat na gulat ka naman dyan ah. Akala ko hindi mo na ako makikilala eh. Pambihira ka naman, Paulo. Tatakihin ako sa puso eh. Sasama ako. Loko lang kasi yon. Hindi ka naman natuloyan eh. Oh, Kuya Teban naman. Parang di naman maipintay ang mukha mo dyan. Sa sobrang seryoso mo, parang sila eh. Ikaw naman kasi, binibigla mo ako eh. Ang dami ko kayang kamuntikan ng matapon. Tsaka kapag natapon ko itong pinapabili niya. Sabi nga niya, sunduin daw kita dito sa kabilang bayan. Nung dumating ako sa kuprahan kanina, may piyesta daw. Yung ba yung pinunta mo para manginayin ha? Hindi naman masyado. Medyo lang. Di ba't may pinabili din si Chang? Dumaan na rin ako sa iba niyang kaibigan. Gusto mo, sumama ka sa piyesta bukas? Sige ba? Nakakamiss na yung mga piyesta dito eh. Ay, teka. Marami ba yung mga pinamili mo? Tara na, pasok ka na dito sa sasakyan ko. Medyo. Buti na nga lang dumating ka eh. Tsaka, ayun mukhang babagsak na yung ulan. Ay, salamat talaga, Paolo. Hulog ka talaga ng langit. Hinulog talaga. Ay, tara na, sakay ka na. Ay, pero palagay na lang ng plastic ha, para di maano yung mga upuan. Baka mamantikaan dumikit yung amoy eh. At teka, ano pa yan? May isda ba dyan? Bakit parang malansa? Ang arte mo naman. Porket bago tong kotse mo ah. Siyempre, ganun talaga. Uy, tagal na nito ha. Sayang lang, di ako nakabalik dito kaya di mo pa nakikita. Oo nga eh. Ilan taon na nga ba yun? Nako, tignan mo sakto pala yung dating mo. Pabuhos na yung ulan ingat ka pala dyan ha. Malubak tsaka maputik yung daan dyan. 5 taon na to. Abay kung di pa ako kinalit nila na mama na bumisita, baka di pa ako makabalik dito. Sobrang busy kasi sa office eh. Akala ko nakalimutan mo na kami. Ako pa naman yung paborito mong pinsan. Ano? Ikaw lang nag-iisa kong pinsan dito ha? At hindi ha? Ba't ko naman kayo makakalimutan? May pinadala nga sila mama na balikbayan box. Kaya sabi ko, daling ko na pasalubong ninyo ni Tiyang. Para naman makapagbakasyon na rin ako ng konti. Ay, nga pala, kamusta si Chang? Kasing sungit pa rin ba siya ng dati? Habang nagkukwentuhan ay dumilim na nga sa labas. Humampas bigla ang malakas na ulan kaya binagala na ni Paolo ang pagmamaneho. Lalo na sa malubak na daan pabalik sa koprahan. Pagmamay-ari ng magulang ni Paolo ang lupain na yon, kung saan kami ni Chang Alice ang naging katiwala at tagapamahala. Maaga akong naulila kaya doon ako lumaki at tumira, kasama ang tiyahin namin. Sa dulo ito ng bayan kaya talagang babagtasin muna ang walang ilaw na mga daan doon sa kahabaan ng mga bukid. Kaya naman dito, sa isang makitid at madilim na daan nagsimula ang lahat.
Mabuti pa oh. Nakadalaw ka dito, no? May gusto pala akong pakita sa'yo. Yung bagong pugon. Nais ko kasi. Alam ko na ayaw mo ng ganitong usapan pero tungkol dun sa negosyo nyo to eh. Di yun kuya. Nakikinig naman ako pero ang dilim kasi. Wala akong masyadong makita. Parang walang kwenta yung headlights ko eh. Yung ulan naman kasi. Makapal kasi yung hamog dito kapag ganyan eh. Alamig kasi ngayon. Pao? Bakit? Meron kasing... Teka, kuya, may kung ano ata. Uy, ano yun? May Paulo. Oo, meron na. Naku naman, kawawa naman to. Ano yun? Tao ba? Hindi tao eh. Diyos ko, talaga eh. Meron kasing malaking baboy, kuya. Yung una, naglalakad lang yung baboy kasabay natin kaya hindi ko siya masyadong pinapansin eh. Kaso, biglaan lang ha. Pinagulat ako nung kumaliwa yung baboy. Kaya hindi na ako nakaiwas. Umarang sa harap natin eh. Paulo, paandarin mo na yung kotse. Bilisan mo. Teka, hindi ba natin bababay yung... kuya, min nga talaga ako. Kitang-kita ko naman eh. Abay, ang laki ba naman? Naku, Diyos ko, kailangan kong balikan yon. Dali natin sa bed. Hindi, dali ba? Umusad ka na. Sige, pero... Pao, bilisan mo. Makinig ka sa akin. Walang normal na hayop ang magkukusang humarang sa umaandar na kotse. Natulang silang iiwas. Lalo na yung mga baboy dito. Takot sila sa kotse dahil bibihira lang yun dito. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi hayop yan. Hindi ko alam. Ang sabi mo, nakita mo talaga, di ba? Nakita mo na mabuti, di ba? Oo. Malaking baboy talaga yung nakita ko. Hindi mo ba nakita, kuya? Hindi nga ako nagkakamali. Ang tagal kong pinagbasdan eh. Nagtaka ako kasi may kasabay tayo sa daan. Tapos bigla siyang tumakbo at humarang sa kotse. Hindi talaga ako nakatingin. Pero iba yung kutob ko dito, Paulo. Baka kasi aswang yung nakita mo eh. Walang malapit na babuyan dito sa panig na to. Doon pa sa kabilang banda. Ano ba naman yan? Aswang? Kuya Teban naman eh. Hindi na tayo mga bata. Tsaka di mo na ako matatakot sa mga kwentong aswang mo na ganyan. Abay hanggang ngayon ba maniniwala ka pa rin sa mga ganon? Meron ka pa rin ba ng mga ating-ating mo ha? Hanggang ngayon? Seryoso ako, Paulo. Nakita ko talaga sila. Meron ako anting-anting na pangontra sa mga ganyan eh. Ay sus! Kahit naniniwala ako sa mga aswang na yan, ano? Meron ba magpapabudol? Hindi ba dapat malakas sa mga aswang na ganyan? Oo, pero isipin mo meron bang baboy na lalabas sa ganitong panahon? Paulo, alam ko taga Maynila ka kaya ako na magsasabi sa'yo. Yung mga baboy takot sa ingay na ulan yon. Nagugulat sila. Ganun ba? Kaya nga di lalong kawawa yung baboy ko. Baka nalito lang siya. Panigurado ako nasaktan yun. Baka napilay. Hindi ka ba talaga makikinig, Paulo? Kakaiba talaga yung baboy na yan. Huwag mo nang balikan. Baka kung ano pa mangyari sa atin kapag bumaba ka eh. Pero bumuelta pa rin siya kahit hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Mapusok talaga ang pinsan kong yon, kaya hindi na ako nagulat nung bababa talaga siya. Pero ang hindi ko inaasahan, isang magandang dalaga ang nakaluhod sa tabi ng suboy nung makabalik na kami. Naku, pasensya ka na talaga. Alaga mo ba yung baboy ha? Oo, alaga ko siya. Anong ginawa mo sa kanya? Aaminin ko. Nasagasaan ko siya pero di ko talaga sinasadya yun, miss ha. Naku, pasensya ka na talaga. Pananagutan ko lang yung nagawa ko sa alaga mo ha. Kuya Teban, may malapit ba na veterinarian dito? Veterinaryo? Walang ganun dito. Pero may nag-aalaga ng baboy. Di ba sabi ko sa'yo, sa kabilang panig pa yung baboyan dito? Pwede natin siguro siya dalhin kay Mang Paco. Baka may alam siya pero ang alam ko nakikipiesta yun sa kabilang bayan eh. Nako, maghahanap na lang ako ng vet. Idadrive ko na lang yung baboy mo, miss ha? Hindi, ako na lang. Ako na bahala dito sa alaga ko. Iwan nyo na lang kami. Miss, no offense ha? Pero mukhang hindi ka rin taga rito, tama ba?
Kasi parang mas mukha ka pang taga Maynila kaysa sa akin eh. Alam mo na ba ang gagawin mo ha? Ay, sabi ko nga. Ganito. Kung ayaw mong mawali sa alaga mo, sumama ka na lang sa akin. Ha? Ayoko nga. Hindi naman kita kilala eh. Ang ibig ko sabihin, hindi sa ibang bayan. Dito lang naman. Diyan lang sa dulo ng kalsada. May bahay kami dyan. Di ba, Teban? Tutulungan ka namin. Dali natin yung alaga mo. Pao, teka lang sandali. Ano ba? Kasalanan ko naman yung nangyari. Hayaan mo makabawi ako. Miss, okay lang ba yon? Hindi ko kayang iwanan kayo dito na ganyan ang nangyari sa alaga mo eh. Kasi... Sige na, sumama ka na kasi sa amin. Kaso lang... Miss, huwag ka matakot sa amin. Nagbabagandang loob lang tong pinsan ko kasi medyo nakonsensya siya sa nangyari. Sandali, hindi ka nga taga rito, no? Kilala ko yung lahat ng taga rito sa amin eh. Oo, hindi talaga ako taga rito. May kakilala ka bang iba dito? Dumadalaw ka ba? Kasi doon ka namin hatid sa kakilala mo kung ayaw mo talaga sumama sa amin. Hindi talaga ako taga rito kasi tumakas ako sa amin eh. Tumakas ako mula sa tiyuhin ko. Ha? Bakit naman, miss? Tsaka pwede bang mahingi ang pangalan mo para hindi na miss yung tawag ko sa'yo? Kung okay lang, sa akin na lang yung dahilan ha. Basta, kinailangan kong umalis dun sa amin eh. At saka, Sara nga pala yung pangalan ko. Ako naman si Paolo. At ito naman yung pisa kong si Kuya Teban. Sure. Okay lang naman kung di mo pa makwento. Pero sana pumayag ka na kasi. Alam mo naman, naulan na tayo dito masyado. Gusto ko nang umalis kasi dito eh. At saka, kawawa naman yung alaga mo kung iiwan natin dito. Di ba? Oo, tama ka. Oo, sige na nga, sasama na kami sa inyo. Tara kuya. Buhatin na natin yung baboy. Diyan na lang sa backseat. Di ba, Sarah? Para di ka na mag-alala. At saka para magkasama pa rin kayo ng alaga mo. Ha? Di ba ayaw mo madumihan yung upuan mo ng pinamili ko? Tapos ngayon okay lang maduguan ng baboy? Hindi naman sa ganon. May laman na kasing balikbayang box yung trunk. Kaya wala nang ibang masyadong lugar kundi dyan sa backseat. Di ba? Hindi na ako kumontra dahil nagsimula na niyang buhati ng baboy. Tumulong ako at inabot din ang mga kamay ko para sumuporta. Pero nang mailapat ko ang mga kamay ko sa baboy na yon, biglang umungulit at nagulat ako at napabitaw. Naku kuya, tatamaan mo yata yung sugat ng baboy eh. Ha? Hindi ang layo. Ay naku, baka napilayan siya at hindi natin nakita. Baka nasa loob. Subukan mo dito sa kabilang panig kumawa ka. Naku po, Diyos ko po, wag na. Lalo lang ata siya. Ano kaya to? Ano ba ginawa mong paghawak, kuya? Wala. Normal lang. Miss, kami na bahala ha. Kuya, ano siguro? Pabukas na lang ng pinto ng kotse. Oo, sige. Matapos may karga ang baboy at tabihan ito ng dalaga, sinubukan siyang kausapin ni Paulo. Pero sadyang matipid magsalita ang babae. Malapit na kami sa koprahan nang batukan ko ang nakababata kong pinsan. Hindi ibig sabihin na siya ang may-ari ng koprahan at boss ko siya ay payag na ako sa ginagawa niya. Nakatitig kasi siya sa dalaga at halos hindi na nakatingin sa daan. Kitang-kita ko pa na medyo naiilang na ang babae sa kanya. Taray! Tumingin ka sa daan. Imbis na sinisipat mo yung babae sa likod. Makakabangga ka na nga eh. Di mo pa ayusin yung pagmamaneho mo. Unahin mo pa yung paglandi Hindi Kasi hindi sigurado ko lang na okay sila sa likod. Ikaw naman. Ewan ko sa'yo. Mukhang ilig na nga yung babae sa atin eh. Masyado pang mahihain. Pupormahan mo matapos ganya. Ano ba? Baka marinig na tayo eh. Huwag ka nga maingay dyan. Ayan, nandito na tayo, Sarah. Ako na dyan. Huwag ka na magbubuhat ha. Kaya ko na yung kalaga mo. Para saan pa yung nagjijiba ko araw-araw sa Manila? Hindi ka papansinin yan, no?
Hoy, ano ba? Tulungan mo na lang ako, kuya. Tingnan mo, bahulog na siya, oh. Ano ba yan? Ba't ba sa tuwing hinawakan mo siya? Hindi ko alam eh. Basta, tatawagin ko na lang si Chang. Mabuti pa nga. Ang bigat naman nito. Teka. Tutulong na ako. Pa-impress ka kasi masyado eh. Magdusa ka dyan. Teban? Teban, nasa na yung pinsan mo? Nagkakitaan ba kayong dalawa? Sabi ko sunduin ka niya sa kabilang bayan eh. May dalang kotse yun para naman mapakinabangan. Opo, Chang. Kaso may nangyari. Tignan nyo. Naku, kayong dalawa talaga. Pag nagsama talaga kayong magpinsan kung ano-anong kalokohan ang pinapasok ninyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Pinagbiyak na bunga talaga kayong dalawa. Ay, Chang! Naku po! Lumayo kayo! Naku, aray ko! Sus Mariosep naman yan! Ano ba yan? Saan eh? Teka! Baboy? Aba, Diyos ko po, napakalaki! Naku, pasensya na po. Nagulat lang po ata yung alaga ko. Naku, pakiusap niyo po siya. Naku, ba't naalingat lang ako saglit tapos nasunggat. Ano ba meron sa baboy na yan? Nabigla lang ata nung dumating si Chang eh. Ayos na po ba kayo? Naku. Chang, patingin nga po ako. Ay, naku. Huwag niyo na akong intindihin. Mahit na sugat lang naman ito. Malayo ito sa bituka. Sandali. Sino ba itong bago mong kasama, Paolo? Aba, kaganda naman itong dalagang ito. Nobya mo ba ito, iho? Bakit naman hindi mo ipinakilala sa akin kanina? Ikaw talaga, ha? Ay, hindi po, Chang. Dyan namin sa kalsada nakilala si Sarah. Po yung alaga niyang baboy eh. Ay, ito nga po. Kaya dinala po namin dito. Ay, sus Mariosep ka talaga, Paolo. Kararating mo lang galing Maynila, may pinasok ka kaagad na gulo. Kukita eh. Ay, sorry na, Chang. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Si Chang naman, no? Kadarating ko lang ikukad. Aba, ay hindi naman porket binata ka na, hindi pa rin kita nagtino. Oh, si Chang naman. May bisita po tayo. Alam mo ba, iha? Nung bata pa yung mga yun eh, puro kalokohan, kaya lagi ko talagang hinahabol ng tsinelas. Oy, Chang, ano ba? Nagpapapress ko tong isang to, Chang eh. Binibisto mo daw. Mukhang tumila naman na yung ulan eh. Aalis na kami Teka, sandali lang, Sarah. Hindi nga makabangon yung alaga mo eh. Ano bang balak mo? Bubuhati mo siya. Kasi baka mangagat ulit siya eh. Mauna na kami. Paolo, pwede ba tayo mag-usap? Doon sa loob. May sasabihin lang ako. Ay, sige, kuya. Ay, sandali lang ha, Sarah. Huwag kang aalis ha. Ay, Chang, ikaw na muna bahala ha. Oo naman, sige lang. Hay, halika muna ha. At susubukan natin gamutin yung alaga mo. Naku, ako na po bahala dito. Unahin nyo na lang po muna yung kamay ninyo. Ay, naku, salamat ha. Ang bait mo naman talagang bata ka. Oh, ano yung kuya? Pao, sa tingin ko lang ha. Huwag mo na silang pigilan umalis kung yun ang gusto ni Sarah. Paalisin mo na lang sila. Ano ba pinagsasabi mo, kuya? Abay, nabundol ko yung baboy niya eh. Tapos gusto mo lang nahayaan ko silang umalis. At saka bukod dun, sabi nga niya, di ba? Tumakas siya sa tsuhin niya. Gusto mo pabayaan lang natin sila sa kalsada? Isipin mo kasi. Bakit siya tumakas? Walang tatakas kung walang gulo. Tsaka, hindi ko naman sinasabi sa kalsada eh. Pero siguro, ihatid na lang natin sa barangay. Sa tanod na lang natin paasikaso, Pao. O baka naman pwede na lang siya umuwi sa kanila. Baka okay na sa kanila eh. Kumalma na yung sitwasyon nung umalis siya. Ay, baka inaabuso siya sa kanila. May dahilan yan kaya lumayas, kuya. Kasi, pwede rin hindi totoo yung sinasabi niya eh. Tapos iba yung intensyon niya. Ano ba yan? Narinig mo ba yung mga sinasabi mo, kuya? Kailangan ng tulong ng tao eh. Ay, nako. Alam kong wala kang tiwala sa mga bagong kakilala, pero hindi ba sobra naman ang pagdududa mo sa kanya? Alam kong wala kang tiwala sa mga bagong kakilala, pero tignan mo naman. Mukha namang mabait si Sarah eh. Tsaka mahihain siya. Mapag-alaga sa hayop, tapos napakaganda pa niya. Tapos maganda. Tsaka nasabi ko na ba? Ang ganda-ganda niya eh. Paulo? Ba't ganyan mukha mo? Ala ka nga ewan, umahis ka nga.
Kakakilala mo pa lang sa tao parang na-inlove ka kagad. Hindi ko alam kuya eh. Grabe pa yung pakiramdam ko kay Sarah. Parang ngayon ko palang nakakakita ng babaeng katulad niya. Yung babaeng napakabait na... Tama na. Ayan ka na naman Ililista mo na naman lahat ng gusto mo sa kanya. Awat na. Pero naiintindihan mo naman, hindi ba? Gusto kong bumawi sa kanya. Kaya huwag ka na kumontra kung dito ka siya patutuloy sa malaking bahay. O siya, sige. Pwede naman siya sa kubo namin kasama ni Chang. Para mabantayan ko rin kung ano man yung balak niya. Balak? Ano bang iniisip mo? Magnanakaw siya, ganon? Hindi naman siya ganun, no? Ewan ko. Basta, masama talaga yung kutob ko sa kanya. Ikaw yon. Si Chang na ubutang sungit nagkakasundo nga sila. Kinagat pa yun siya ng baboy ni Sarah. Pasensya ka na ha. Pero kahit anong sabihin mo, dito na siya magstay kuya ha. Tapos na yung usapan doon. O siya, babalik na ako sa kanya. Wala na akong nagawa. Siya kasi ang amo namin at mga katiwala lang kami ni Chang dito. At hindi ko maipagkakaila. Totoo naman ang sinasabi niya. Wala naman kasing ginagawa si Sarah para pagdudahan ko siya ng ganito. Sa puntong ito, hindi ko lang talaga alam kung saan nanggagaling ang pagkaalinlangan ko dun sa mukhang inosenteng dalaga. Kaya naman hindi na ako tumutol ulit nung pinatulog ni Paolo ang dalaga sa malaking bahay. Katabi ng kwarto niya at nilagay ang baboy sa koral. Pero hindi ibig sabihin nun, mahimbing ang tulog ko nung gabing yon. Kakatapos ko lang maligo at mahiga nang biglang may narinig ako sa labas ng kubo. Chang? Chang, gising. Chang, narinig mo ba yun? Kinato ko ang manipis na pagitan ng mga kwarto namin ni Chang. Umaasang sasagot siya kung pareho namin yung naririnig. Pero mukhang malalim ang tulog niya. Lumabas ako ng kwarto nung hindi pa rin tumitigil ang ingay sa labas ng kubo. Nagulat ako nang marinig na may ibang sumasabay sa mga pagkayod ng kahoy sa gilid ng kubo. Mga kakaibang tunog na parang galing sa baboy. Napakamot ako sa ulo. Ibig sabihin nito, may nakatakas na hayop mula sa koral. Bumangon agad ako at nagtungo sa mga kulungan ng mga alagang hayop namin. Sarah? Bakit nasa labas ka? Gabi na. Ha? Ano kasi? Ang sabi ko, bakit ka nandito? Oh! Teka, ano nangyayari sa'yo? Napahinto ako at medyo napaurong nang humarap sa akin ang dalaga. Sa umpisa mabangis ang itsura niya, pero sa isang iglap ay nagbago ito ulit. Para siyang nilalang na hinugot mula sa isang lumang alamat. At ngayong gabi, tila ba hindi sa mundong ito nagmula ang kagandahan niya. Dahan-dahan akong lumapit. Makinis ang kanyang balat, pero may kakaibang kaputlaan. Lalo na sa sinag ng buwan. Napatulala na lang ako. Siya ang lumapit. Nanigas ang buong katawan ko bawat hakbang niya. Kuya Teban, anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na. Kasi may narinig ako doon sa labas ng kubo. Ganun ba? Ano namang mga tunog yun? Alam kong may tinatanong siya pero napanganga na lang ako nung sobrang lapit na niya. Napansin ko ang mga mata niya. Kakaiba ang hugis nun at kumikislap. At tila puno ng luha na humahatak sa akin. Gusto ko siyang yakapin. Aluin at gawin ang lahat para hindi siya malungkot. Sinubukan kong umiling pero inangat niya ang mga daliri at dinampi sa mukha ko. Nalaki ang mga mata ko sa lambot ng kamay niya. May narinig kasi ako mga kaskas Tapos ewan, parang may mga baboy sa gilid ng kubo. Kaya ito, tinignan ko yung koral. Ikaw, ba't ka nandito? Wala naman. Gusto ko lang tingnan yung kalagayan ng alaga ko. Talaga maalaga ka pala sa hayop mo, no? Alam mo Kuya Teban,
Parang may iba sa'yo ngayon. Pinupuri mo na ako eh, hindi ka tulad kanina. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Masungit ba ako kanina? Oo kaya, parang mas mabait ka sa akin ngayon eh. Ano ba nagbago? Wala naman no. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun, pero gusto ko pa rin yung masungit ka eh. Masungit? Ako? Naku hindi no. Ba't naman kita susungitan? Hindi ko rin alam. Sa totoo lang gusto ko nga ring malaman eh. Kasi ikaw pa lang yung ganyan sa akin. Ako pa lang? Oo, ikaw pa lang. Sa lahat talaga, ikaw lang. Naku, sorry Sarah ha. Pero gusto ko din to, yung mabait ka sa akin. Hindi pa rin niya pinapakawalan ng mukha ko. Inaaral niya itong mabuti. At nakikita ko rin na may sinasabi siya. Pero wala akong maintindihan dahil inagaw ng amoy niya ang pansin ko. Parang pinaghalong ilang-ilang at kakaibang singaw ng kalawang. Parang tuyong dugo. Alam kong may mali. Pero napapapikit na ako sa boses niyang parang hinihele ako. Sinubukan kong manatiling gising. Pero tuluyan nang nagsara ang mga mata ko. Naramdaman ko ang mainit na bagay sa balat ko. Kasunod ang matinding kirot sa leeg ko. Pero maya-maya lang, dun ko napagtanto na nananaginip lang ako. Parang bigla akong nagising sa boses ni Chang Alice. Teban! Teban, iho, gumising ka! May nangyari! Chang? Ano po yun? Manok natin! Ano? Paano bilis lang? Basta, bilisan mo na lang! Bakit ba nauna pa akong magising sa'yo? Ako na nga ito pa eh! Pasensya na ho. Sige ho, susunod na ho ako. Umiling-iling ako at gusto kong kapitan ng natitira sa nakakabahalang panaginip. Pero unti-unti itong naglalaho. Paglabas ko ng kubo, tuluyan nang nawala sa isip ko ang alaala. Nilapitan ko si Chang sa loob ng koral at di ko maitago ang pagkabigla sa nagkalat na dugo ng manok. Diyos ko, ano kaya nangyari dito? Yun na nga eh! Hindi ko rin alam! Magtatanong ba ako kung alam ko? Magpapakain lang ako kanina eh, pero ito yung nadatnan ko. Chang, hindi kaya may mabangis na hayop na nakapasok dito? Ito lang ho. Anong sinasabi mo dyan na lang? Pinintura yung dugo sa dingding ng kulungan. Kaya nga ayaw pumasok nung ibang manok eh. Siguro takot na takot. Chang. Kalma lang. Yung alta presyon nyo, oh. Ako nang bahala dito. Pero Teban, hindi yan normal. Wala tayo kaalam-alam na may nangyayari na pala dito. Wala ka bang narinig kagabi? Ako? Hindi ko po alam, Chang eh. Parang meron nga pero hindi ko maalala. Ganun ba? Ako, iho. Hindi kaya may kinalaman yung baboy ni Sarah dito? Bakit po, Chang? Nasaan po ba? Dito po ba kinulong? Wala na yung baboy nung tingnan ko kanina. Bigla yatang naglaho. Ang laki-laki nun. Ano? Tumakas yung baboy? Mukhang ganun na nga. Hindi kaya yun natin? Nako, malamang, Chang. Pero teka, ayos lang po ba kayo? Namumutla kayo eh. Yung sugat niyo po, kamusta? Ito nga eh, oh. Nagdurugo pa rin. Oh? Di po ba dapat natuyo na yan? Hayaan mo na nga lang. Baka kailangan ko lang magpahinga. At saka, nilalagnat ata ako eh. Aba, Chang, parang ngayon lang kita nakita magkakasakit ah. Kala ko may anting-anting kayo. Ay nako, masamang damo lang ako kaya ganun. Ikaw lang naman dyan ang mahilig sa anting-anting eh. O siya, sige, Chang. Balik po muna kayo sa kama ah. Ako na po bahala dito. Pinagmasdan ko ang karaniwang maliksi naming tiyahin. Halos kaya ang mabigat na katawan pagbalik sa kubo. Nagtungo ako sa malaking bahay kung saan natagpuan ko si Paolo sa kusina, natataranta sa pagluluto. Bah, may sakit ka rin ba, Pao? O baka sinapian ka lang ng kaluluwa ni Lola? Marunong ka palang magluto ngayon?
Oh, baka gusto mo na risotin yung apron ni Lola, ah. Kuya. Gusto ko sanang surpresahin si Sara eh. Gusto ko magluto ng almusal para sa kanya. Seryoso ka ba? Parang Himalaya ata to, ah. Ay, grabe naman to. Natuto naman ako magluto sa Manila, no? Talaga? Balita ko, puro pa-deliver ka lang ng fast food dun, eh. Hindi naman. Marunong ako kahit mga prito-prito lang. O siya, sige nga. Patingin nga ako. Uy, ano ba? Ay, naku, wag diyan. At huwag ka na nga makigulo dito. Oo na. Pero, Paolo, alam mo bang meron sakit si Chang? Ha? Teka, nagkakasakit pala siya. Akala ko parang robot na si Chang eh. Sakto naman na lumabas ng kwarto si Sarah. Pinanood ko si Paolo na natulala habang natitirang niluluto. Si Sarah naman, dumiretso sa tabi ko. Tinuro ko ang umuusok na kawali sa pinsan ko habang sumusubo. Stoy, Paolo, niluto mo. Ha? Eh, yung hotdog mukha ko. Oh. Ay, naku, puiset. Ano nangyayari dito? Eto, pinagluluto ka ni Paolo. Doon ka na lang kaya umupo. Oh. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Ha? Hindi. Parang gusto mo na kasing umupo din dito sa silya ko eh. Kuha ka na lang din na sarili mong plato. Maraming niluto si Paolo. Huwag kang kumuha sa kinakainan ko, pwede ba? Ha? Ibig sabihin ba niyan, ayaw mo na ulit sa akin? Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Wala lang naman. Sara, ano pang gusto mong pagkain ha? Ay, promise. Merong medyo tostado lang. Tsaka yung itlog, parang okay lang naman eh. Masarap din yung sinangag ko. Oo, masarap nga, Paolo. Approve. Ay, huwag mong ubusin yan ha, para may makain pa si Sara. Maraming salamat, Paolo, Pero busog pa ako eh. Ubusin mo na, Kuya Teban. Ha? Kumain ka na ba? Pero ang dami ko niluto para sa'yo eh. Ano ba yan, kuya? Tantanan mo na kasi. Para kay Sara nga yan eh. Pero maiba lang ako Baka mawalan din kayo ng gana sa dala kong balita eh. Yung baboy mo, Sara, nakawala yata. Tumakas hindi namin alam. Pero wala na siya sa koral pagkagising namin eh. Tapos Paolo, yung isang manok natin. Nakita namin kanina na loob, hindi lang sa kulungan. Pati dyan sa damuhan sa labas. Paano naman nangyari yun? Ay, kuya, sabi mo, wala namang mabagis sahid dito sa atin, di ba? Dati yun pero meron na ba ngayon? Wala naman. Siguro pwede pang mga ligaw o hindi naalaga ang aso at pusa. Pero wala pa nababalita dito na katulad ng ganito pangyayari. Kaya nga, tinayo ko yung mataas tsaka matibay ng bakuran natin para maiwasan to. Baka naman namamahay lang yung alaga ko kaya siya umalis. Natakot siya dito. Talaga? Sa inyo ba? Hindi ba siya umatake ng ibang hayop? Naku, hindi Ay, kuya, ayoko yung tono May pinagbibintangan mo na ba yung alaga ni Sara na umatake ng manok natin ha? Malamang, ganun na nga. Kayong dalawa lang naman ang baboy mo yung bagong dating dito, di ba? Tapos biglang nagkaganyan. Ano pa bang ibang paliwanag dito? Nawawala na yung baboy Baka nung kinain niya yung manok, ayun. Tumakas na rin para mambiktima. Paano naman mangyayari yun? May pilay nga yung baboy, di ba? At may nakita ka bang sira na bakuran, ha? Abay, paano nakatakas yung alaga ni Sara? Binuksan niya mag-isa yung bakod. Pero maayos talaga yung bakod Walang kahit anong sinyalis na may nakatakas. At bagong dating din ako dito. Baka gusto mo pati ako naman ang paglinalaan mo, ha? Baka tignan mo lang mga kaldero dito. Abay, baka naman nagtinola lang ako na sariwang manok. Aga-aga, namimiloso po ka pa. Ay, ang sinasabi ko lang naman. Abay, hinihinay ka sa magbibintang mo. Abay, nananahimik ang bisita natin eh. Di ba, Sara? Kaya nga. Pero teka lang, kailangan kong hanapin yung alaga ko Ay, teka, samahan na kita, Sara. Mas mabilis kung magkukotse tayo. Ay, kuya, paabangan na lang ha. Baka bumalik dito yung alaga ni Sara eh. Umilingiling
na lang ako dahil sa pagka-under ng pinsan kong ito. Hindi pa nga niya nobya yung babae. Inasikaso ko na lang ang mga gawain ko buong maghapon. Hindi lang talaga mawala sa isip ko na para bang may nalilimutan ako. Para bang may kailangan akong alalahaning mabuti. Pero tuwing pinipilit kong isipin, parang bula na naglalaho. Pero hindi ko na masyadong napagtuunan ito ng pansin nung chinek ko si Chang dahil natuluyan na nga ang sakit nito. Chang? Naku, ang taas po ng lagnat nyo. Ala, nanginginig rin po kayo, Chang. Ay, huwag mo na lang yan pansinin. Wala lang yan. Yung ano nga, pahingi na nga lang ako ng gamot. Iinom na lang ako. Ano ba yun? Yung mga tableta ninyo? Sigurado po ba kayo? Akala ko ayaw nyo ng ganyan kasi masisira yung bituka nyo. Ano pa nga ba kasing magagawa ko? Sobrang sama na ng pakiramdam ko dito eh. Kung ano-ano nang pinahid ko sa sarili ko pero wala namang epekto. Jesus Mariosep, para na akong minantika ang manok dito pero wala pa rin gumagana sa akin. Chang naman talaga oh. Yan lang pala magpapainom sa ng Biogesic eh. Kulang na lang uminom ka ng dugo ng kung anong hayop basta hindi ka lang makainom ng ganyan. Ayoko nga kasi talaga ng ganyan. Kaya lang parang may iba na teban eh. Hindi ko talaga mawari. O siya, sige po Chang. Hindi na kita asa rin. Pero kapag hindi ka pa naging okay niyan Chang ha, baka pagdiskitahan ka ni Paolo. Sige ka, dadaling ka nun sa ospital. Ay naku, hindi na no. Over my dead body, ayoko doon sa mga ospital na ganyan. Chang naman, may sakit ka na nga eh, umi-English ka pa dyan. Visit na to? Akin na nga yung gamot na yan. Sige na ha, matutulog na lang ako. Doon ka na nga, aasarin mo pa ako eh. O sige po Chang, pagaling po kayo ha. Nakakatakot po kayo magkasakit eh. Sa likod ng kulitan namin ni Chang ay aaminin ko na medyo nag-aalala na talaga ako sa kalagayan niya. Gayunpaman, patuloy pa rin ako sa mga gawain sa koprahan. Nag-aani ako ng nyog sa puno nang makita ko si Sarah sa kalsada. Naglalakad siya pabalik ng mag-isa. Pinagmasdan ko ang babae mula sa malayo at may kakaiba talaga dito. Kahit sa paglakad niya para bang sa bawat yabag niya, halos hindi gumagalaw ang hangin at hindi rin gumagalaw ang kupas niyang bestidang puti. Parang nakalutang lang siya sa lupa. Napakamot ako ng ulo at inisip ko na baka namamalikmata lang ako. Maya-maya pa, hinahati ko na sa dalawa ang mga nyog gamit ang bolo nang lumapit siya sa akin. Hi Kuya Teban. Sarah, nasan nga pala si Paolo? Nandyan lang siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita kitang mag-isa na lang bumalik. Pinapanood mo ba ako? Malamang. Nagtataka kasi ako kasi dikit-dikit yung pinsan ko sa'yo eh. Akala ko nga, buntot mo na yun eh. Alam mo kuya, nakakatawa ka talaga. Pero nasa na nga siya? Ay, alam mo, pagod na ako eh. Gusto ko na magpahinga. Kaya ayun, sabi niya siya na lang daw yung mag-iikot para mahanap yung alaga ko. Nandiyan lang yun sa paligid, uuwi rin yun. Huwag ka na kasi mag-alala masyado. Okay sige. At saka, may sakit ba si Chang Alice nyo? Oo, pero nadalaw mo na ba siya? Oo, makita ko nga rin siya eh. Ano yung ginagawa mo? Eto. Kailangan ko paghiwalayin yung sabaw ng baos sa nyog eh. Hinahanda ko para sa paggawa ng kopra. Hindi ko alam kung anong meron sa babaeng yon pero pati ang mga nyog ay hinahaplos niya. Hanggang pati mga daliri ko ay nadadampian na niya ng malalambot niyang kamay. Agad ako umiwas at nagbadaling kunin ang mga nyog na nahiwalay ko na. Pinagmasdan ko din ang mga daliri niyang dumampi sa akin na para bang inaaral rin ito. Stoy, huwag mong hawakan yan, hoy. Ha? Bakit naman? Ang ibig ko sabihin, mag-ingat ka dahil baka ikaw gusto mo ba yun? Kaya ilayo mo yung kamay mo sa ginagawa ko. Ganun ba? Pero saan mo ba dadalhin niya, kuya? Dadalhin ko to sa pugon.
Kailangan mo ba ng tulong? Tsaka sana naman hindi ka na masyadong masungit. Gusto ko lang naman tumulong sa mga gawain mo eh. Hindi na. Kaya ko na yan. O sige na, samahan na kita. Pero hindi ka ba hanapin ng pinsan ko? Doon ko na lang sa bahay. Mas gusto ko dito sa labas eh. Tara na. Saan ko ba dadalhin to? Sige na nga. Pero doon yan sa pugon dadalhin. Kailangan sigaan niya mga yan. Siga? May apoy doon? Siyempre, kailangan mabantayan niya na matagal para hindi masunog tsaka hindi maging maitim yung kopra. Dyan ba? Sa loob? Teka nga, takot ka ba sa apoy sa pugon? Hindi naman. Gano'ng katagal yan? Depende yan sa kapal ng nyog tsaka sa lakas ng init. Karaniwang isang buong araw tapos umaabot pa ng kinabukasan minsan. Tara! Kuya Teban! Dito Pao! Nandito kami sa may pugon. Nako! Mausok dito, Sarah! Ay, mausukan ka ng gusto! Ay, pumasok ka na sa bahay! Ayoko pa. Gusto kong tulungan si Kuya Teban eh. Ay, bakit? Gusto ko kasing makabawi sa inyo. Wala akong pera, tapos wala rin akong kahit ano. Pero pwede akong tumulong sa mga gawain dito. Oo nga naman. Ay, pasensya na ha. Ano kasi hindi ko talaga makita yung baboy eh. Abay kung saan ako nagpunta. Nagtatanong-tanong na nga rin ako eh. Wala doon nakakakita. Naku, okay lang yun. Salamat rin sa pagtatanong ha. Siguro kailangan ko na umalis. Wala naman akong dahilan para mamalagi pa dito kung ganun eh. Teka, sandali. Teka, ang ibig ko sabihin pala, huwag ka nga alis. Kailangan nga kasi namin ng tulong dahil nga kay Chang. Oo. Tsaka may pananagutan ka doon. Dahil lalaga mo yung nakakagat sa kanya eh. Oo, tama yun. Nakita ko si Chang ngayon lang eh. Kuya, parang lumala yung sugat niya. Kita mo ba? Oo, Paulo. Tsaka inaapoy siya ng lagnat. Pero pinainom ko na ng gamot. Yun nga eh. Kuya, tingin ko, kailangan na siyang dalhin sa ospital. Ngayon ko lang nakitang nagkasakit si Chang at sobrang nakakabahala yun ha. Abay parang infected nata yung sugat niya. Ay naku balabang dahil doon kaya nilalagdat siya ngayon. Hindi yung kakayanin ng mga gamot lang natin eh. Pero natanong mo na ba siya? Ayaw kasi niya magpadala sa ospital eh. May isa pa ako susubukan. Kapag hindi talaga gumana yung langis, kahit buhatin na lang natin siya sa kotse mo. Oo, kaya natin nga kuya. Parang dati lang. Tag team natin si Chang. Pero baka hindi ako makasama sa ospital ha. Nakasalang na kasi tong mga nyog sa pugon eh. Alam mo naman, matatagalan to. Bakit matatagalan? Kailangan kasi bantayan yung pugon gabit araw eh. Dapat yung apoy tama lang. Kung mahina kasi, mabubulok o magkakaroon ng amag yung laman. Tapos tuwing ilang oras, dapat silipin tapos babalik ta rin yung bao para pantay yung pagkatuyo. Tapos pag tuyo medyo marupok, yun yung pwedeng ibenta para makuha yung lagis na nyog. Ganun? Ang galing mo naman. Hindi ako yun no. Talagang ganyan lang talaga yung paggawa ng kopra. Simple lang naman yan eh. Hindi, ibig ko sabihin, masipag ka kasi, tsaka alam mo yung ginagawa mo. Tapos, ang lakas-lakas mo pa. Ay, teka, excuse me. Tapos na ba kayo ha? Meron dyan sana si Chang oh. Sarah, sama ba ko ha? Ha? Bakit ako? Kasi yung baboy mo yung nakakagat kay Chang. Pwede bang maiwan na lang ako dito? Medyo masama kasi yung pakiramdam ko eh. Sa katunayan nga, ito parang lalagnatin na rin ata ako. Lumapit pa ang dalaga kay Paulo at dito na natameme ang binata. Sa sobrang lapit nito, nanlaki ang mga mata ni Paulo. Bumulong ang babae at kinuha ang kamay niya. Nilagay ni Sarah ito sa leeg niya para tingnan kung may lagnat nga. Kulang na lang tumulo ang laway ng pinsan ko at matatawa na sana ako. Pero napataas na lang ang kilay ko nung tumangutango na lang siya. Nakatulala ito sa kawalan na para bang wala sa sarili. At dito ko na narinig ang mga sinasabi sa kanya ni Sarah.
Paolo, okay lang ba? Magpapahinga na lang ako dito. Ayaw naman, Sarah. Kung anong gusto mo. Maraming salamat talaga ha. Sana maging okay na yung tiyahin nyo. Alagaan mo siya ha. Oo, Sarah. Gagawin ko. O siya, sige na. Ingat kayo. At ganun-ganun nga lang ay umalis si Paolo na dala si Chang sa kanyang sasakyan. Hindi na nga nagpatulong sa akin. Tatanungin ko na sana si Sarah, pero bumalik siya sa pagkakarga ng mga baon ng nyug sa pugon na parang walang nangyari. Sa puntong ito, nagsususpecha na talaga ako sa kanya. Ano pa ang pwede niyang gawin para pagsamantalahan ang kabutihan ng pinsan ko? Kung ayaw siyang paalisin ito, ano pa ang pwede niyang gamitin para sa sariling kapakinabangan at abusuhin si Paolo? Kaya naman nangako ako sa sarili ko na babantayan ko tong babaeng to at hindi ko hahayaang mapahamak ang tatanga-tanga kong pinsan. Sigurado ka, dito ka lang? Hindi ka aalis? Oo naman, bakit? Hindi ka ba nagugutom? Ayaw mo maghapunan? Tsaka, madilim na oh. Doon ka sa bahay. Iwan mo na ako dito. Busog pa ako eh. Ikaw ba? Okay pa ako. Pero ang gusto ko malaman, kung ano ba talagang balak mo sa pinsan ko? Parang pinapaasa mo lang siya eh. May balak ka bang sagutin yan pag nanligaw? Agad-agad ganyan agad yung mga tanong? Kakakilala ko lang sa kanya. Sa inyo, kahapon lang. Pero parang malapit na kasi kayo eh. Nagsiselos ka ba, kuya? Hindi no, nagdududa ako sa'yo. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Hindi ka katulad ng iba. Prangka ka kasi, wala kang paligoy-ligoy. Gusto ko yung masungit sa akin at saka yung matipuno. Lalaking-lalaki yung dating. Ang gusto ko malaman kung bakit ganyan ka kay Paolo. Sinasabi ko sa'yo nakababatang pinsan ko yan. Wala na ibang pamilya yan dito sa Pinas kundi kami na lang ni Chang. Kaya puprotektahan ko talaga yan. Kahit labag pa sa puso niya. Gusto ko rin yung ganyan. Yung maalaga ka sa mga mahal mo sa buhay. Pero yung ganitong usapan, dapat may kasama. Ano? Ibig mo sabihin umiinom ka? Oo naman. At saka may nakita akong bote ng tuba doon eh. Tara, ina mo. Hindi. Nagtatrabaho ako. Tsaka akala ko ba gusto mo magpahinga? Ba't ka magiinom? Wala lang, gusto ko lang. Pipigilan mo ba ako? May magagawa ba ako? Baka mamaya magsumbong ka lang kay Paolo ulit eh. Sa bagay, baka ganun nga. Dinalhan nga niya ako ng pagkain. Dinala rin niya ang tuba at nagsimulang uminom. Pinanonood niya ang bawat kilos ko. Umupo siya malayo sa apoy, pero nakamanman sa bawat galaw ko na para bang takang-taka siya sa akin. Na parang gusto niya akong aralin. Nakatindig ang mga balahibo ko bawat pagsubo ng hapunan. At hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam tuwing nakatitig siya sa akin. Kaya't balingkinitan at mukhang inosente si Sarah. Pero hindi ko maiwasang maramdaman na tila ba nasa panganib ako tuwing malapit siya sa akin. Sarah, totoo ba yung sabi mo na tumakas ka sa inyo? Oo. Pero bakit nga ba? Kasi hinahabol ako ng isang taong kailangan kong pagtaguan. Yung tsuhin mo? Ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi ko kasi pwedeng ikwento ang lahat eh. Pero meron kaming alitan. Meron kaming hindi pagkakasunduan. Sabihin na lang natin na isang malaki at importanteng bagay. Kaya yun, tumakas ako. Yun lang? Pero pakiramdam ko, may iba ka pang sikreto eh. Bakit naman ako magsisinungaling? Hindi ko alam. At saka, bakit ba parang inis na inis ka sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi ko rin alam eh, pero talagang kumukulo yung dugo ko sa'yo. Sa totoo lang pasensya ka na. Medyo wala na talaga sa lugar pero yun talaga yung sa loobin ko eh. Pwede bang lumayo ka muna sa pinsan ko? Tsaka saan ka ba nakatira? Iatid na lang kita. Ako na rin kakausap sa atsuhin mo. Basta tigilan mo lang si Paolo.
talaga alam kung saan ang gagaling ang galit ko sa babaeng yon. Pero parang may nag-uudyok sa akin na paalisin siya. Kaya habang sinisilip ko ang mga kopra sa loob ng pugon, halos pagtabuyan ko na ang dalaga. Pero imbis na mainsulto, para bang lalo pa siyang tuwang-tuwa sa bawat salitang binibigkas ko. Unti-unti pa nga siyang lumalapit sa akin. Alam mo Kuya Teban, natutuwa talaga ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Gusto kita eh. Napaurong ako sa sinabi niyang ito. Pero dahil sobrang lapit na niya sa akin, nahulog ang hawak kong kahoy na pinang-aayos ko ng baga sa pugon. Tumalamsik ang ilang baga sa balat ko, pero sanay naman ako dito. Kaso dahil nagulat nga ako, naurungan ko si Sarah at napahawak siya sa akin. Aray, napaso ko. Ano? Ba't ikaw? Ako nga ito nasugatan eh. Tsaka pwede bang lumayo ka muna sa akin? Kasi masyado ka na malapit eh. Pero teka, may sugat ka sa kamay mo. Oo nga eh. Kasi naman... Oy! Teka! Anong ginagawa mo? Tigilan mo nga yan! Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari pero sunod ko na lang nakita na sinisip-sip ng dalaga yung dugo mula sa sugat ko. Napangiwi ako sa sakit. Para bang kinagat pa niya ang balat ko. Kulang na lang ay ipagtabuyan ko na siya nang maramdaman ko ito dahil masyadong kakaiba ang ikinikilos niya. Ano ba yan? Ano ba yan? Ba't mo ba ginagawa yan? Layo! Ay! Ano nangyari dito? Paulo? Walang niya ka, umalis lang ako saglit? Tapos ito na matatatad ko dito, ha? Kuya! Sarah! O bakit? Ano bang mali? Tinutulungan ko lang naman yung pinsan mo eh. Masama ba yun? Hindi ba yun yung ginagawa ng mga nanay sa anak nila kapag may sugat? Ano? Hindi kita nanay. Oo nga. Tama ka nga, Sarah. Wala lang naman niya, kuya. Huwag na tayo maalarma. Ha? Bigla na lang nawala yung galit mo ng ganun lang? Oo. Ba't naman ako magagalit kay Sarah? Wala namang mali doon sa ginawa ko, di ba? Wala nga. Kumusta na pala yung lakad mo? Nasaan na yung tiyahin nyo? Oo nga. Si Chang. Ano si Chang? Ano nga palang nangyari sa kanya? O sige, alalahanin mong mabuti. Oo. Naalala ko na. Sabi ng mga doktor, kailangan siyang obserbahan kaya iniwan ko na muna siya doon. Oh, ba't mo naman siya iniwan mag-isa doon? Kawawa naman. Teka, pupunta ako doon. Pero gabi na, di ba? At saka bawal bumisita na ganitong oras. Bukas na lang kaya. Oo, tama si Sarah. Tsaka tatapusin mo pa yung pagbabantay sa kopre. Okay naman si Chang doon. Kinuha ko siya ng maayos sa doktor. O siya, sige. Pero pagkatapos ko sa pagbebenta nitong kopra bukas, didiretso na ako sa ospital ha. Tama, mabuti pa nga. Agad namang pumayag si Paulo. Sa kabila ng pag-aalinlangan kung maimpluwensyahan pa ng dalaga ang pinsan ko, pag sila lang ang maiwan na magkasama. Pumayag na rin ako dahil gusto kong iwasan si Sarah. Pinilit ko sumama siya kay Paulo sa bahay sa buong magdamag dahil naiilang na talaga ako sa kanya. Hindi na rin naman siya nakaayaw dahil parang hindi na rin niya kaya ang init malapit sa pugon. Madaling araw naman nang matapos ako sa pagpapatuyo ng mga kopra. Mabilis na lang akong naligo bago matulog at nanatiling naka-shorts na lang sa kama dahil nababad sa init buong araw. Nagtataka pa rin ako dahil may nakapa akong sugat sa leeg ko kanina sa banyo nang biglang may narinig ako sa bintana. Psst! Teban! Teban! Kuya Teban! Teka, ano? Napabangon ako dahil sa nakakahalinang boses. Sinundan ko ito hanggang sa makaabot ako sa likod ng bahay. Kinakapa ko pa rin ang sugat sa leeg ko at sinusubukan kong maalala kung saan ito galing nang mamataan ko si Sarah sa likod ng isang malaking puno.
Amoy ng ilang-ilang at tuyong dugo. Yun agad ang naisip ko. Pero sa pagkakataong ito, gustong gusto ko itong singhutin. Gusto kong mapalapit pa sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili na puntahan siya. Halika dito, Kuya Teban. Ako? Oo, ikaw. Pero bakit naman? Natutulog ka ba kanina? Oo. Wala na yung suot mong kwintas ah. Oo. Tinatanggal ko kasi yung tuwing naliligo ko eh. Ano ba yun? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Anting-anting yun na gawa sa baon ng nyug na walang mata. Bakit mo sinusuot yun? Pangontra ko yung laban sa mga aswang tsaka laman lupa eh. Kaya naman pala. Anong ibig mong sabihin? Wala lang naman. Bukas huwag mo na susuotin yun ha. Pag nagbihis ka, iwan mo na yun sa tokador mo. Ayoko nun eh. Tanggalin mo na yun. Ha? Pero bakit naman? Kailangan mo pa bang malaman? O susunod ka na lang sa gusto ko? Susunod ako. Maraming salamat ha. Uy, sandali lang. Huwag ka muna umalis. Bakit? Gusto ko pa kasi mo eh. Hindi. Lumayo ka sa akin. Umaayaw ka talaga sa akin? Talaga? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nalilito na ako. Huwag mo na kasing pigilan. Teka, ayoko sabi. Pero wala ka ng anting-anting, di ba? Hindi. Basta lumayo ka sa akin. Napaurong ako at kamuntikan pa akong madapa sa kagustuhan kong lumayo sa kanya. Kahit gustong gusto ko nang mapalapit, meron pa ring nagpipigil sa akin at yun ang sinunod ko. Nagulat ang dalaga sa ginawa ko at kitang-kita ko na nasaktan siya. Nanghilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahil dito ay tumakbo siya papunta sa loob ng kakuhuyan. Hindi ko na dapat siya susundan. Pabalik na ako ng kubo. Pero sumunod na nakarinig ako ng mga nakakapanindig balahibong hiyaw galing sa gitna ng nyugan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sarah! Sarah, ikaw ba yan? Mabilis nga akong tumakbo papunta sa boses ng babaeng tila nasa matinding panganib. Pero hindi ko alam kung paano sasaklolo dahil dinatnan ko siya sa isang napakapeligrosong sitwasyon. May malaking itim na baboy pero napahinto ako dahil nung makalapit ako, nakita ko ang totoong itsura nito. Kalahating tao at kalahating baboy. Pero dahil nga sa napahinto ako, nagawa nitong suwag sa dibdib. At itong matinding sakit na ang huli kong naalala. Sumunod na nagising ako dahil sa boses ni Paolo. Hoy, Kuya Teban! Hoy kuya, tanghali na eh. Nasabi mo marami ka pang gagawin ngayong umaga. Oo, sige. Babangon na ako. Oh, ayos ka lang? Oo. Sige, lalabas na ako. Para akong binugbog. Nahihilo at litong-lito pa rin ako nung nakabangon ako. Para bang gusto kong maalala ang panaginip ko dahil alam kong importante yon. Pero unti-unti naman siyang naglalaho mula sa memorya ko. At kapalit nito ang matinding sakit ng katawan. Automatic na dinampot ko ang anting-anting sa gilid ng kama. At nagsuot na ako ng t-shirt. At para maging klaro ang malabo kong pag-iisip, nagkape na ako agad at gumaan naman ang pakiramdam ko. Oh kuya, alis ka na? Oo. Dadalhin ko na yung mga kopra sa palengke. Ay, gusto mo hatid na kita? Talaga, Paolo? Sama naman ako. Ayaw naman, tara. Hindi na. Ako nang bahala pala dito. Oh, hindi pa mabigat yan? Tatawag na lang siguro ako ng tricycle. Napansin ko na may sugat din sa leeg si Paolo. Isang bagay na tumatawag ng konting memorya sa isip ko.
Hindi ko lang talaga maalala kung bakit. Ayaw kumapit ng dahilan sa isip ko at nanatiling mailap sa di maipaliwanag na dahilan. Basta't ang alam ko lang, gusto kong umalis at lumayo kay Sarah. Kailangan ko siyang layuan at napakabigat ng dibdib ko pag nakikita ko siya. Pagdating ko sa palengke, dumiretso na ako sa pinagbebentahan namin ng kopra. Oh! Teban! Kamusta ka na? Ang dami mong dala. Ito po, Manang Cora, oh. Oo nga po eh. Ayos lang naman po. Dumating si Paolo sa koprahan eh, kaya medyo abala. Ay, ganun ba? Sabihan mo yung pinsan mong galing Maynila na mag-iingat ha. Baka magulat siya sa chismis na kumakalat dito ngayon. Chismis po, Manang Cora? Aba, oo. Hindi mo ba narinig? Balita ko kasi, marami daw mga alagang hayop ang ngayon dito sa atin. Yung kambing ni Aling Esther. Narinig ko nga natagpuan nilang liig kagabi lang eh. Grabe nakakaloka talaga. Oh? Ano pa hong ibang hayop? Dyan lang din sa bukid. Yung mga hayop doon. Yung mga manok naman ni Mang Ambo. Aba, mangyak-ngyak nga siya eh. Paano ba naman yun yung pangsabong niya? At yung sa kapitbahay namin, aso naman. Naku, ayoko na pong marinig yung tungkol sa alagang aso. Sakit ho sa puso eh. Pero bakit daw? May manok din kasi kami. Natagpuan na lang namin na... Aba, malay ko. Pero alam mo, bulong-bulungan baka daw may aswang. Naku, kaya mag-iingat kayo ha. Aswang ho? Aba, oo. Nakakatakot talaga yon. Biruin mo ang dami ng nabiktima. Baka sumunod na marinig ko tao na ang mabiktima nun. Naku, Diyos ko po. Nagsimulang magdasal ang tindera sa takot. Pero hindi ko na siya napagtuunan ng pansin dahil tinawag ng kaguluhan sa dulo ng palengke ang atensyon ko. Tulakan at matataas na boses ang dinatnan ko at sa gitna nito ay si Sarah. May mga nakapalibot sa kanyang mga lalaki. Karamihan mga binata pero meron ding may edad na. Gusto nilang hawakan ang dalaga. Umaamba na ang iba. Magsusunang makuha ang atensyon niya. Sinubukan niyang umalis pero naiipit na siya at ang iba ay niyayakap na siya. Hoy, Sarah, ba't nandito ka? Kuya Teban? Ay, salamat. Nandito ka lang pala. Bakit ka nga sumunod sa akin? Nasa si Paolo? Naghahanap siya ng paparadahan eh. Sabi ko nga saglit lang ako mamimili ng pwedeng lutuin. Napahinto kami sa bungad ng palengke. At ganun din ang nangyari. Pinagtitinginan si Sarah ng mga lalaki. Lumapit na sila at nagsisimula na nilang pagkaguluhan ng dalaga. Sarah, sandali lang. Dito ko sa likod ko. Bakit ganyan makatingin yung mga lalaki sa'yo? Bakit parang pinagkakaguluhan ka ng mga tao? Hindi ko nga rin alam eh. Oh, teka lang! Mga kababayan! Ano bang ginagawa niyo? Maawa kayo sa dalaga! Pero ayaw nilang makinig. Umabot na sa halo para lang maprotektahan ang dalaga. Hindi naman nila masabi kung bakit nila gustong makausap at malapitan si Sarah. Basta't gusto lang daw nila at parang wala na sila sa sarili. Mabuti na nga lang at namataan ko sa malayo ang kotse ni Paolo kaya agad kaming sumakay. Ay, Sarah! Ang sabi mo may bibilhin ka lang. Hindi mo naman sinabi na hahanapin mo pala si Kuya Teban. Ha? Mabuti nga nakasalubong ko siya eh. Oo, Paolo. Pinagkakaguluhan si Sarah sa palengke. Ba na bang mangyayari yun? Napakaganda kaya niya. Sino ba naman hindi mauhumaling ha? Pero hindi mo naiintindihan. Talagang nagkagulo. Mabuti na nga lang na dun si Kuya Teban eh. Kung hindi ko na talaga alam kung anong mangyayari sa akin dun. Hindi may pinta ang mukha ni Paolo. Sinabi na lang niya na magsabay-sabay na kaming dumalaw kay Chang sa ospital. Gusto kong itanong kay Sarah kung ano bang nangyayari.
dahil gulong-gulo na ako. Pero hindi ako nakasingit dahil nga sa init ng ulo ni Paolo. Hindi ko maiwasang isipin na nagsiselos na ang pinsan ko sa atensyon na binibigay sa akin ng natitupuhan niyang babae. Hindi pa nakatulong na pati ang mga doktor sa ospital nahuhumaling na rin kay Sarah. Umabot na sa kahit anong sabihin niya ay sinusunod nila. Kaya nagawa naming maiuwi si Chang Alice kahit hindi pa ito magaling. Diyos ko naman, bakit ba nagkaganto si Chang? Hindi ba sabi ng mga doktor kaya nga siya nandun para gumaling siya? Parang inoobserbahan lang nila habang lumalala si Chang Ewan ko nga doon sa mga yun parang lalo ngang na-infection yung sugat niya. Kuya, ano naman gagawin natin ngayon? Hindi naman nagawa ng paraan ng mga doktor ilipat ba tayo ng ospital ha? Baka wala rin sila magawa, Paolo. Iuwi na lang muna natin siya. Mabuti pa nga. Doon na lang muna siya sa bahay magpahinga. Inuwi nga namin si Chang at inihiga sa kama niya. Pero napansin kong parang baliko na yung katawan niya. Inayos ko ito pero may mali. Para bang may ibang nangyayari sa kanya. Paolo? Teban? Chang? Bakit? Teban? May nangyayari na talaga sa akin. Alamin mo. Utang na loob, tulungan niyo ako. Hindi ko po kuya, ano na magagawin natin? Paolo, tara na. Lumapit na tayo sa albularyo. Hindi Teban, ayoko. Nagsimulang bumaluktot ang katawan ni Chang. At maya-maya pa ay umaangil at sumisingasing siya na parang baboy. Nagulat kami ni Paolo, lalo na nang gumapang siya sa kama na parang hayop. Hindi ko na kinaya ang nakikita ko at doon ako nagdesisyon na kahit magalit si Chang, dadalhin ko ang albularyo dito para matingnan siya. Chang, alam ko narinig niyo kami. Pero kahit ayaw niyo, kailangan natin kumonsulta kay Mang Pilo. Ako nasa sundo kuya. Saan ba siya nakatira ha? Hindi pwede, Paolo. Baka maligaw ka. Lalo pang kakain ng oras dahil pasikot-sikot yung papunta dun Ako nang bahala. Basta bantayan mo na lang si Chang. Inaasahan ko na magbobolontaryo na naman si Sarah na sumama sa akin. Pero nung dinatnan ko siya sa bungad ng bahay, lumayo siya. Ni hindi nga ako matingnan sa mata ng dalaga. Napabuntong hininga ako dahil dito at gumaan naman ang loob ko. Tumakbo na nga ako papunta kay Mang Pilo. Pero hindi kalaunan, napapalingon na ako sa likod ko. Nararamdaman ko kasi na para bang may sumusunod sa akin. Oh, Teban! May kailangan ka? Mang Pilo, si Chang po kasi nakagat po ng baboy tapos na-infection po yung paa niya. May gamot po ba kayo na pwedeng ibigay sa kanya? O baka naman pwede kayong sumama sa akin para matignan siya. Ha? Infection ba ka mo? O siya, sige. May ibibigay akong gamot sa'yo. Pero baka bukas pa ako makasunod sa inyo ha. Pinapatawag kasi ako sa kabilang bayan. Paalis na rin ako. Okay na po tong gamot. Pero sana gumana, Mang Pilo. Parang iba na kasi yung kilos ni Chang Para ho bang nagkikilos baboy na rin siya? Ako, ganun ba? Eto, may ibibigay ako sa'yo. Ibalot mo ito sa kanyang paa tapos pahiran mo ng langis. At saka Teban, nasa iyo pa rin ba yung anting-anting? Yung gawa po ba sa baon ng nyog? Opo, ito po, suot ko pa rin. Ay siya, wag na wag mong tatanggalin yan, naiintindihan mo? Maraming kumakalat na balita dito. Dahil meron daw aswang na umaalagid dito sa lugar natin. Tinatanggal ko po kapag maliligo Minsan nalilimutan ko na suotin ulit. Pero pagkagising ko naman, sinusuot ko ulit. Huwag mo nang tatanggalin yan. Maniwala ka sa akin. Para hindi ka maimpluwensyahan ng mga aswang na yan. Dahil yan yung palangga mo laban sa kanila. Huwag mo kakalimutan yan. Dahil ayaw nila yan. Sumang-ayon na nga ako at kinuha ang mga binigay niyang gamot. Pag-uwi ay nilagay ko ito agad kay Chang at medyo kumalma naman ang matanda.
Yun nga lang, napag-alaman kong halos ilang oras lang ang epekto nito. Hating gabi nang marinig ko na naman ang mga pag-ungol sa sakit ni Chang mula sa kabilang kwarto. Laking gulat ko naman nang matagpuan si Sarah sa kwarto ni Chang. Namumula ang mga mata nito at may kung anong pinapahid sa leeg ng matanda. Hoy! Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa kanya! Wala to, Teban. Para talaga sa kanya to. Huwag mo sa pakialaman, Sarah! Hayaan mo na tong gamot ni Mang Pilo! Nabigla kasi ako kaya halos ipagtabuyan ko na ang dalaga. Dahil sa ingay namin ay sumugod si Paolo at nagtalo kami nang makita niyang magkasama na naman kami ng dalaga. Sarah, anong ginagawa mo dito? Abay, ating gabi na. Paolo, kasi... At kuya, magkasama na naman kayo ha? Dito pa kayo nagkita sa kwarto ng may sakit? Abay, hindi na kayo naiya kay Chang? Ano? Ano ba pinagsasabi mo, Paolo? Si Sarah, anong ginagawa dito? Dahil nakita ko siyang may anong ginagawa kay Chang. Paano ko maniniwala kung lagi kayo nagkikita ni Sarah ha? Kung paano kayo mag-usap? Kung paano kayo sundan ha? Parang kayo may sikreto eh. May tinatago ba kayo sa akin ha? Sana, sinabi mo na lang sa akin kuya. Hindi yung pinagbumukha niyo akong tanga. Nahabol ako ng habol sa taong di naman ako gusto. At kahit kailan, hindi ako magugustuhan ng tayo sa pinsan ko! Eh di wala na ako magagawa. Utang na loob ba? Hindi ko gusto yung Sarah na yan kaya wag mo lalagyan ng kulay yung nakikita mo. Ako na nga yung lumalayo dito eh. Ano ba kayo? Tama na. Ayoko nang marinig to. Tanggap ko naman na kailangan kong lumayo eh. Alam ko kahit kailan hindi mo ako magugustuhan. At yun yung totoo. At hindi ko na ipipilit yung sarili ko. Dito ko na napansin na parang umiiyak na pala ang dalaga. Bakas kasi sa mukha niya na nasaktan siya talaga sa mga sinabi ko. Tumakbo siya paalis at sinundan naman ito ni Paolo. Nang gabing yon, wala akong napanaginipan at tahimik lang sa buong koprahan. Hindi ko naman maiwasang mag-alala sa dalawa kung nakapag-usap na ba sila ng maayos sa malaking bahay. Pero hindi na lang din ako nakigulo para hindi na makadagdag. Kinabukasan, laking gulat ko dahil natagpuan kong gising na si Chang at tila ba umayos-ayos na ang pakiramdam niya. Chang, kamusta pakiramdam nyo? Ito, medyo masakit pa yung katawan ko eh. Pero maayos na ako. Parang masamang panaginip lang ang lahat. Kinakabahan po ko, Chang eh. Kasi hindi po nagana yung gamot ng albularyo. Palagay ko kasi hindi lang po impeksyon yung tumama sa inyo. Tama ka, iho. Parang iba pa nga ito. Hindi ko nga lang talaga alam kung ano. Pero meron ka atang nilagay na gamot sa leeg ko ah. Parang may naramdaman ako eh. Simula nun umigi na ako. Oh? Hindi po ko yun. Si Sarah po yun. Oo. Tama, si Sarah nga. Siya yung may pinahid po sa leeg ninyo. Ay, ganun ba? Nasaan na ba siya? Gusto ko magpasalamat. Sige ho. Tatawagin ko po mamaya. Gusto ko rin ibalita kay Paolo na okay na kayo. Chang, medyo nagkaroon kami ng pagtatalo kagabi. Pero sigurado ako matutuwa siya na kapag nalaman niya na maayos ka na. Chang, tinakot mo talaga kami. Mumungurog ka na kahapon eh. Pasensya na ha. Wala ako sa sarili. Pero iyo, may pagkain ba tayo dyan? Gutom na ako. Matapos ko nga siyang pakainin, nagtungo na ako sa malaking bahay. Pero wala si Paolo at wala rin si Sarah. Naisip ko na baka umalis lang sila. Pero nung tingnan ko, nakaparada pa rin ang sasakyan ni Paolo. Gayon pa man ay umasa akong babalik pa rin sila. Kaya agad akong nag-asikaso ng mga gawain sa koprahan. Hindi nagtagal, may isang kagimbal-gimbal na bagay akong natuklasan. Teban? Teban, ano naman nangyayari sa'yo dyan, iho? Chang, wala po. Ayos lang po ako. Wag na po kayo lumabas. Ayos lang po ako. Bakit mahawak mo yung sako? Kinakabahan ako sa'yo eh. At saka bakit ganyan ang itsura
itsura mo? Wala po, Chang. Sige ho, pumasok na ho kayo dyan. Magpahinga na ho kayo sa kwarto. Tsaka, Chang, ano po huwag niyong bubuksan yung pinto kapag hindi po si Paolo yung kumakatok. Sige na ho. Bakit naman? At saka paano kung dumating si Sarah? Huwag niyo po bubuksan yun. Basta kami lang ni Paolo yung bubuksan ninyo. May pupuntahan lang po ako. Nakita siguro ni Chang sa mukha ko ang pagkabahala kaya sumunod na siya agad. Binitawan ko na ang sako na karaniwang pinaglalagyan ko ng kopra. Tumutulo pa rin kasi ang dugo mula rito. Paano ba naman? Puno ng mga labi ng iba't ibang hayop ang sako. Hindi ko alam kung sinong maglalagay nun doon sa likod ng pugon. Pero kinilabutan ako nang maisip na hindi nalalayo dito sa amin ang sinasabing aswang na pumapatay sa mga hayop. Ganun na lang ang kaba ko nang makita pa na may marka ng dugo mula sa pugon, papunta doon sa nyugan. Sinundan ko ito at natagpuan ng pinsan ko. Sugatan si Paolo at nag-aagaw buhay. Pao? Anong nangyari sa'yo? Kuya, may umatake sa akin. Aswang! Malaking baboy! Ano? Pero nasaan na? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Si Sarah, kuya, Si Sarah ba yung may gawa nito? Sinasabi ko na nga ba eh. May kinalaman siya sa lahat ng gulo dito sa lugar natin. tulungan mo siya. Iginigiit ni Paolo na tulungan ko pa ang dalaga. Sinubukan niya akong abutin kaya nagkalat ang dugo. Nang makita ko ito sa balat ko, parang bumalik sa akin lahat. Lahat ng mga panaginip ko tungkol kay Sarah, sa aswang at kung ano-ano pa. Lahat yun ay biglang sumulpot sa isip ko dahil sa galit sa panluloko sa amin ng aswang. Nakakuha ko ng enerhiya para buhatin si Paolo. Natuluyan nang nawala ng malay dahil nga sa kawalan ng dugo. Buhat-buhat ko ang sugatan kong pinsan nang makita ang aswang sa bungad ng kubo. Nagngit-ngit ang ngipin ko sa galit nang makita na mukhang nagpapaka-inosente pa ang dalaga. Kuya! Kuya, Teban yung tsahin niyo! Tumahimik ka! Tignan mo yung ginawa mo kay Paolo! Alam ko na ang lahat! Naalala ko ang lahat! Ha? Ano ba sinasabi mo? Sinungaling! Yung mga panaginip ko, hindi yung panaginip. Pinaiikot mo lang ako at niloko mo kami! Hindi ko alam kung ano ka ba talaga. Pero alam ko aswang ka, Sarah! Hindi mo kami maluloko at ito ang pruweba! Tignan mo ang mga sugat sa leeg namin! Pero Kuya Teban, sandali lang! Huwag ka na magsalita! Tuwing nagsasalita ka, napapaikot mo yung mga tao! Naniniwala kami sa'yo dahil sa boses mo! O baka dyan sa itsura mo! Ewan, basta ngayon hindi na. Dahil suot ko lang ang anting-anting at kahit kailan hindi ko na ito tatanggalin! Pero teka lang! Hindi ka pa maamin? Nandito na si Pao ng dugo? Ha? Halika! Halika! Pero Kuya Teban! Ano? Itatanggal mo pa? Kinuha ko at tahasan kong hin ko. Pinakita ko ito sa aswang. Nilapit sa kanya ang sinundan ng mata nito ang tumutulong dugo. At hindi niya pansin, pero lumabas ang mahaba niyang dila. Sa isang iglap ay nagbago ang kulay ng kanyang mata. Biglang huminto siya. Napaluhod na lang ang dalaga. Umiyak si Sarah at humihingi ng tawad. Tama na! Oo, naaaminin ko! Aswang ako at isa akong bangkilan! Sinasabi ko na nga ba? Aswang ka na nangaakit dahil sa labis na kagandahan. Bakit mo ito ginawa? Totoo! Tama yung kutob mo. Una pa lang talaga may balak naman talaga akong masama eh. Pero maniwala ka, hindi na ganon. Patawarin niyo ako, masama yung ginawa ko. Pero ginusto ko namang magbago eh. Magbago? Kalokohan! Ngayon, hindi mo na kami maloloko. Masyado na matagal yung panloloko mo sa amin. Kuya, maniwala ka naman sa akin oh. Simula nung naramdaman ko yung tunay na kabutihan niyo sa akin, natauhan na ako. Hindi ko na ninais na paglaruan kayo. At simula nung pinakita mo sa akin na poprotektahan mo rin ako doon sa palengke. Naalala mo ba yun?
Lumayo na ako matapos nun. Pero marami pa rin nangyayari dito sa lugar namin. Yung sakit ni Chang, sigurado ako may kinalaman ka doon. Tapos yung Sako, hindi ba biktima mo yun? At itong si Paolo, nakita ko kagabi na sinundan ka niya. Inatake daw siya ng aswang. Ngayon tatanggi mo pa yun? Aaminin ko, nung kinagat si Chang Alice ang alaga kong baboy, hindi yun normal na infeksyon. At unti-unti siyang nagiging amok. Ano? Paano pinagsasabi mo? Yung mga amok, mga alagad sila ng katulad ko. At mga aswang sila na maaaring maganyong baboy. At hinayaan mo lang kainin ng mga alaga mo yung manok namin. Tapos yung alagang hayop. Yan ba yung nagbago na? Oo, siya ngayon kumain ng manok nyo. Pero yung sa mga kapitbahay at sa ibang taong bayan, hindi na siya yun. Hindi na siya dahil... Sinungaling ka talaga. Gumagawa ka pa talaga ng kwento. Hindi ako nagsisinungaling, Kuya Teban. May pinahid akong gamot sa tiyahin nyo. Gumana yun, di ba? Laway ko yun. Pinagaling ko siya dahil sa laway ko. Ano, naniniwala ka na ba? Dito ako napahinto dahil tugma ito sa sabi ni Chang. Labag man sa loob ko pero tumango ako. Totoo ang sinasabi niya. At dahil doon ay hinayaan ko na siyang magpaliwanag nang hindi ako nagagalit. Pero napalunok siya sa mga susunod niyang sinabi. Iusa ko, Kuya Teban. Maniwala ka, hindi ako may kagagawa nun. Sa katunayan, alam ko talaga kung sino. Tumakas talaga ako sa amin pero hindi dahil sa sinasabi kong tsuhin, kundi dahil sa isa pang aswang. Kay Benji, isa siyang mawok na nababaliw na sa kakahabol sa akin. Pero Sarah, paliwanag mo nga sa akin. Alam ko yung tungkol sa mga bangkilan eh. Ginagawa niyo mga aswang yung mga biktima niyo. Tama? Bakit naman siya mababaliw? Di ba nakita mo naman ang impluensya ko kay Paolo? Yung pagsiselos niya. Hindi kinakaya ni Benji kaya tinakbuhan ko na siya. Tumakas ako, kaya yun. Sa alaga akong baboy at sa mga hayop dito sa lugar niyo. At yung nasa sako na yun, isang paalala yun na kaya niyang gawin lahat. E di ibig sabihin nito, Oo, at hindi lang yun. yun ba yung sinasabi ni Paolo na tulungan daw kita? Oo, dahil sinubukan kong iligtas yung pinsan mo. Kaso sa dami ng nakain na muk na yun, lumakas na siya ng lumakas. Ayoko talagang, lalo na ng mga awok na ako yung nagbigay buhay. Kaya nga mga hayop lang din ang kinakain ko eh. At hindi ko na alam ang gagawin ngayon. Dahil... Dahil ano? Sabihin mo na. Gusto ko na sanang lumayo eh. Lalo na nung pagkatapos sa palengke. At inaamin ko na nalungkot ako nang malaman na wala naman talaga namamagitan sa atin. Aalis naman na talaga ako para malayo na rin kayo sa way. Kaso, pasensya na talaga dahil nadamay na kayo. Kasi, nawawala yung tiyahin nyo eh. Kutob ko kinuha siya ng bayo na awok na humahabol sa akin. At kasalanan ko lahat ng to. Tumakbo ako pa loob ng kubo at dito ko nakumpirma na tama ang sinasabi ng aswang. Dinukot ni Benji si Chang Alice. At dahil dito ay inaral ko ng mabuti si Sarah. Inaasikaso naman niya si Paolo. Kung kanina ay walang malay ang binata at naghihingalo, gamit ang laway ng aswang ay unti-unti na rin siyang gumagaling. Tinulungan ko si Sarah na buhatin si Paolo at maihiga. At nang makitang napagalingan niya talaga ang pinsan ko, wala na akong nagawa kundi ibigay na rin ang tiwala sa kanya. Nagbago man siya o hindi, siya na lang ang pag-asa ko laban sa isa pang aswang. Salamat, mukhang magiging okay na rin si Paolo. Sarah, salamat din kasi pinagaling mo si Chang ha. Kahit inaway kita. Pasensya na kasi tamang duda ako lagi eh. Nakakaparaning lang kasi talaga. Tama naman yung suspecha mo eh. Pero sana naman maniwala ka na nagbago na talaga ako. Sana nga talaga. Kasi yun yung inaasahan ko para sa susunod kong plano eh. Ha? Plano? Oo, tutulungan kita na sinasabi mo. Kung sino man yung Benji na yan. Pero kuya, hindi pwede yun. Pasensya na kung maiinsulto ka pero sa totoo lang kasi, tao ka lang eh. Wala kang laban sa amin.
Yan yung akala mo. May nakalimutan ka yata, Sarah. Nilapat ko ang kamay ko sa braso ng aswang at napaurong siya bigla na para bang napaso. Napangiti ako habang napapat. Umiiling-iling pa siya at pinagmasdan ako. Nakita niya ang anting-anting sa leeg ko at tumangutango pa siya. Kaya pala nung hinawakan ko yung alaga mong baboy eh. At pag napapahawak ka na, suot ko to. Nasasak. Ito talaga yung panangga ko laban sa mga aswang. Kung ganun, pwede pala talaga tayo magsanib puwersa eh. Pero kailangan natin maghintay dahil lumalabas lang siya tuwing gabi. Simple lang ang naging plano namin pero hindi naging madali ang lahat. Nang pumatak ang gabi, nagtago na lang ako sa likod ng malaking puno ng nyog. Sa dulo ng kakahuyan ay namataan ko si Sarah na tumayo sa gitna ng mga nagtataasang puno. Isang pagitan kung saan naiilawan siya ng sinag ng buwan. At dito binuka niya ang kanyang bibig at may lumabas na kakaibang tunog dito. Hindi nagtagal, isang malaking anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Hila-hila nito si Chang Alice at matagal silang nagtitigan ni Sarah. Benji! Nandito na ako! Pakawalan mo siya oh! Pangako hindi na ako tatakas! Hindi ako naniniwala! Hanggat hindi mo pinapatunayan na sagad ka lang! Pag nakapaligid sa'yo! Hindi mo na kailangan gawin yon. Uuwi na ako. Basta't pakawalan mo na lang yung matanda. Wala siyang kinalaman dito sa gulong dinala mo. Dinala ko! Ikaw ang umalis! Ikaw ang sumira ng samahan natin! Pagkala ko, pag naging awag na ako, habang buhay na tayong magkakasama! Pero kahit kailan hindi ko yun sinabi. Ikaw lang ang nagsabi noon. Nung niligtas kita mula sa tsak na kapahamakan, ikaw lang yung nagkakala na magkakarelasyon tayo. Sinungaling ka! Pinaasa mo ba? Yung pala, sasama ka lang sa kung kani-kanina! Pero Benji naman! Kung di ka man lang din mapapasakin, wala nang ibang makakakuha pa sa'yo! Sandali lang! Ano gagawin mo kay Chang Alice? Bitawan mo siya, Benji! Pag pinandang to, magugustuhan ka pa ba ng mga bago mong inaakit, ha? Pagdalaman na lang ikaw ang dahilan ng panila! Huwag mo... Hindi ka! Pero pwede ko siyang gawing merienda! Alam mo bang, mas masarap talaga ang to. Ikaw na ba kasi? Puro hayop ang pinapainom mo sa akin! Benji, tama na! Tingnan mo! Mas malakas na ako! Mas mabilis! Mas maliksi! Hindi na ako nakatiis. Kaya nang sumenya si Sarah sa akin ay mabilis akong tumakbo papunta sa taong baboy. Mula sa kanyang likod. Dahil dito ay nabitawan niya si Chang. Nilapat ko pa ang kamay ko sa balikat niya. Ano? Sino ka? Ako lang naman yung pamangkin niya. Hayop ka! Nabastalan ka! Kuya, sa gilid mo! Sana, tinutulungan mo siya? Oo! At tama na itong kahibangan mo, Benji! Hindi ako uuwi! Umalis ka na lang para tigilan mo na to! Ito ba? Ito ba ang taong pinagmamalaki mo? Pwes, ikatutuwa ko pagkat... Binato niya si Chang sa lupa at dahil sa bilis ni Sarah, nasalo naman niya ito bago tumama ang ulo sa bato. Pero dahil dito ay nagawa akong napaitsa ako at tumama sa puno sa puwersa. Pero mabilis din akong nakatayo. Kinuha ko ang bolong na hulog sa lupa at kanyang malaman na balikat. Ano? Anong meron sa'yo? Bakit hindi ka nakapagbuhan? Nilapat ko ulit ang kamay ko sa awok at ng kuryente. Dinikit ko pa sa kanya ang anting-anting. Napaluhod siya sa sakit pero tila ba mas na... Kaya naman bumwelta siya at plano ako hinatak siya ni Sarah. Napalingon ako sa bangkilan at dito ko nakita ang kanyang totoong anyo. Mahabang buhok, kinayod niya ito sa likod ng awok na siyang napahiyaw sa sakit. At tinako ang bolo sa dibdib niya.
Pero hindi pa rin ito sumusuko. Sinusubukan pa rin niyang tumayo kahit ilang beses na namin siyang nasa... Hindi ako magpapagala! Tama na, Benji! Ayoko buhay mo! Pero kung itutuloy mo pa rin yung karasang to, wala na akong magagawa! Hindi! 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 Paulit-ulit itong sinasabi ng baliw na awok hanggang sa tinoon niya ang lahat ng pansin sa akin. Sinubukan pa siyang pigilan ni Sarah pero nung tingnan niya ako, nakita ko na lang na biglang huminto ang malaking awok. Rumolyo ang kanyang mga mata at tumumba. At sa likod niya ay nakita ko ang bolong ib. Kasabay nito ang pagkagat ng dalaga sa kanyang leeg at bumagsak sa lupa ang awok at nangingisay pa rin. Bilisan niyo! Bilis! Tulungan mo akong dalahin siya sa pugon bago pa siya manlaban ulit! Oo, sige. Pero Sarah, bakit? Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Maaring yung dugo ng tiyahin mo yung nahaluan ng laway ko. Pero hindi ko na alam. Pero kung gusto mong matapos na ang lahat ng to, kailangan na natin siyang... Oo, sige. Nang magising ang awok ay wala na siyang nagawa dahil nasa loob na siya ng pugon. At agad naman namin siya... Bumalik si Sarah sa kakahuyan para kay Chang Alice. Pero sa kabutihang palad, dumating na si Mang Pilo para magamot ang matanda. Tinago ko ang totoong pagkatao ni Sarah. Isang bagay na tingin ko ay hindi agad matatanggap ni Mang Pilo dahil nagdala ng matinding gulo ang dalaga sa lugar namin. Sinabi lang namin na si Benji ang aswang na may kagagawa ng lahat. Kalaunan ay tinanggap na rin ito ng albularyo. Nagtaka lang siya kung paano gumaling agad si Paolo at siyang Alice ng ganun-ganun lang. Sarah, sigurado ka ba sa balak mo? Oo kuya, para naman makausap ko siya ng maayos. Gusto ko kasi sanang magpasalamat eh. Ikaw ang bahala. Huwag ka lang magugulat kung bigla mag-iba yung turing ni Paolo sa'yo kapag suot niya na yung anting-anting. Sige lang kuya. Gusto ko din naman talagang makilala siya ng maayos eh. Hindi yung may halo ng impluensya ko. O siya, sige. Ito na Ipapasuot ko na sa kanya yung anting-anting ko. Psst! Uy! Gising na! Inaghihintay sa'yo. Tara? Paolo, pasensya ka na. Anong nangyari? Habang kinukwento ni Sarah ang lahat kay Paolo, hindi ko maiwasang mapatingin sa bangkilan. Sa bawat minutong lumilipas, gumaganda talaga siya sa paningin ko. Tinatawag ako ng boses niya, para bang gusto kong lumapit sa kanya at titigan siya buong araw. Hindi ko na malaya na napaupo na ako sa tabi nila sa kama ni Paolo. Sarah, nasabi ko na ba sa'yo na... Na maganda ako? Oo. At saka okay ka naman pala eh. Salamat kasi nakipagtulungan ka sa akin para maligtas si Chang Hindi ka na lang basta umalis tsaka tumakas. Ayan na Konti na lang pupurihin pa ako nito. Ibig sabihin, kailangan mo na talagang umalis? Oo Gustuhin ko mong manatili dito. Pero alam ko naman na maiimpluwensyahan ko lang kayo. Totoo naman ang sinabi ni Kuya. Naniniwala ka. Mateban, mukhang hirap na hirap ka na sa dami ng trabaho dito baka kailangan mo ng tulong. Alam mo naman, nagkakaedad na rin ako. Kaya naman naisipan namin na magdagdag ng tauhan dito sa koprahan natin. Para naman hindi ka na masyadong mahirapan dyan sa mga gawain. Talaga ho ba? Sige lang ho. Okay naman po sa akin to Pero sino po ba yun? Taga rito rin po ba? Yan na pala siya Kuya, gusto mo ba tulungan na kita dyan? Sarah? Bumalik sa amin si Sarah at kalaunan ay nagkamabutihan rin kami kahit suot ko pa rin lagi ang aking anting-anting.
Patunay na maaari ang totoong pagmamahalan sa pagitan ng tao at mga kakaibang nilalang. Walang halong hipnotismo o ano pamang impluensya at tunay na pag-ibig lang. Naniniwala talaga ako na kahit sino ay pwedeng magbago. Basta't natutunan lang talaga nila ang kanilang leksyon. Totoo ang kagustuhan nilang ibahin ang ugali at tunay na panindigan ng pagbabago. Kung tutuusin, lahat naman tayo may desisyon kung gusto nating piliin ang tama. Kahit mahirap itong gawin, nasa atin lang naman lagi ang lahat ng yan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Clar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw sa ating lahat.